mas lalong lumalala ang tensyon sa loob ng Iran. Sa labas tuloy-tuloy ang pressure mula sa United States at iba pa. Sa gitna ng lahat ng ito nandyan ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kahit maliit na disruption dito, ramdam agad sa global economy. Kaya bawat galaw sa rehiyong ito, hindi lang lokal na issue, global ang epekto. Habang tumitindi ang sitwasyon, may mga panawagan mula sa iba't ibang bansa na panatilihing bukas at ligtas ang daanan. Para sa mga bansang umaasa sa energy supply, hindi ito option, kundi necessity. At dito pumapasok ang mas malaking pressure. Ang China at Russia parehong may interes sa tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan at enerhiya. Kaya para sa kanila, mahalagang manatiling bukas ang ruta. Sa kabilang banda, para sa Iran, ang strait ay hindi lang simpleng daanan. Isa itong strategic leverage, isang card na pwedeng gamitin sa mas malaking geopolitical na laro. At habang tumitindi ang external pressure, mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon sa loob ng bansa. Sa puntong ito, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang kung sino ang may kapangyarihan, kundi kung sino ang makakapagdesisyon kung saan tutungo ang bansa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa ganitong sitwasyon, may isa pang layer na madalas hindi agad napapansin. Hindi lang ito laban ng ideya o direksyon, kundi laban ng kakayahang mag-adjust sa mabilis na pagbabago. Dahil habang tumatagal ang krisis, hindi lang ang mga leader ang kailangang magdesisyon, pati ang buong sistema kailangang mag-adapt. At dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Dahil ang mga desisyong ginagawa ngayon ay hindi lang para sa kasalukuyan. Ito rin ang nagiging basehan ng mga susunod na hakbang. Kung paano kikilos ang ibang bansa, kung paano magre-react ang merkado, at kung paano mag-a-adjust ang mga kaalyado. Ibig sabihin, ang bawat galaw ay may ripple effect, hindi lang sa loob ng bansa, kundi sa buong rehiyon. At habang tumataas ang ganitong pressure, mas nagiging mahalaga ang consistency. Dahil kapag hindi tugma ang mga aksyon sa mensahe, nagkakaroon ng kalituhan. Sa ganitong level, ang kalituhan ay may risk sa ekonomiya, relasyon at stability. Kaya sa puntong ito, hindi lang tanong kung anong desisyon ang gagawin, kundi kung paano ito ipapakita sa iba. Dahil sa mundo ng international relations, hindi lang aksyon ang tinitingnan, kundi pati ang signal na ipinapadala nito. At dito pumapasok ang isang mahalagang realidad. Ang perception ay kasing bigat ng katotohanan. Kung paano ka nakikita, pwedeng makaapekto sa kung paano ka tratuhin. At kung paano ka tratuhin, may direktang epekto sa magiging resulta ng bawat desisyon. Habang mas lumalalim ang sitwasyon, may isang mahalagang bagay na lumilitaw, uncertainty. Sa ganitong krisis, hindi lahat ng impormasyon ay malinaw. May mga bagay na hindi agad nakikita. May mga desisyong hindi agad naiintindihan. At dahil dito nagkakaroon ng pagitan sa kung ano ang nangyayari at kung paano ito naiintindihan ng publiko at ng ibang bansa. Sa pagitan na yon pumapasok ang speculation. At kapag dumami ang speculation, mas nagiging hindi stable ang sitwasyon. Dahil hindi lang facts ang gumagalaw, pati perception. At sa geopolitics may epekto ang perception. Pwede nitong pataasin ng tensyon. Pwede itong magdulot ng maling desisyon. At pwede itong mag-trigger ng aksyon na hindi naman planado sa simula. Kaya sa puntong ito, hindi lang ang nangyayari ang mahalaga, kundi kung paano ito naiintindihan at kung paano ito nire-reactan. Dahil sa bawat reaksyon, may bagong galaw. At sa bawat galaw, may bagong epekto. Parang chain reaction na tuloy-tuloy. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap itong kontrolin. Kaya para sa mga leader, hindi sapat ang may plano. Kailangan din nilang isipin kung paano ito makikita at tatanggapin ng iba. Dahil sa ganitong sitwasyon, isang maling interpretasyon lang pwedeng magdulot ng mas malaking problema kaysa sa mismong aksyon. May isa pang bagay na nagiging kritikal, ang consistency. Dahil kapag ang isang bansa ay nagpapakita ng magkakaibang signal sa iba't ibang pagkakataon, nagkakaroon ng kalituhan. At sa ganitong level ng international relations, ang kalituhan ay hindi simpleng misunderstanding. Ito ay nagiging risk na maaaring magdulot ng maling pagbasa sa intensyon. At kapag mali ang pagbasa, pwedeng mali rin ang maging tugon. At sa bawat maling tugon, tumataas ang posibilidad ng escalation. Kaya sa puntong ito, hindi lang mahalaga kung ano ang ginagawa, kundi kung paano ito ipinapakita at kung paano ito naiintindihan ng iba. Dahil sa huli, ang stability ay hindi lang nakabase sa aksyon, kundi sa kung gaano ito ka-consistent at ka-predictable sa mata ng iba. At sa ganitong setup,
mas nagiging malinaw na ang bawat maliit na galaw, kahit hindi agad napapansin, ay may potensyal na magdulot ng mas malaking epekto sa direksyon ng buong sitwasyon. At sa ngayon, mukhang wala pang malinaw na sagot. Sa pananaw ni Masoud Pezeshkian, ang pagpapatuloy ng ganitong direksyon ay may malinaw na kapalit. Hindi lang ito usapin ng geopolitics, kundi usapin ng mismong kaligtasan ng bansa. Para sa kanya, kung magtutuloy ang tensyon at conflict, hindi lang kalaban ang haharapin ng Iran, kundi ang sarili nitong pagbagsak. Ang pahayag niya noong April 20 ay parang bomba na ibinagsak sa loob ng sistema. Isang direktang paalala na may limitasyon ang kayang tiisin ng ekonomiya. Kapag hindi ito tumigil, haharap ang bansa sa malawakang reconstruction crisis. Walang sapat na pondo, hindi stable ang merkado, at ang infrastruktura unti-unting nasisira. May mga ulat ng pinsala sa mahahalagang sektor, steel, energy at industrial production. May mga lugar na naapektuhan ang operasyon ng mga pabrika at ang mga daungan na mahalaga sa kalakalan nakakaranas ng disruption. Kasabay nito, patuloy ang paghina ng currency. Ang halaga ng real ay bumababa at ramdam ito ng ordinaryong mamamayan sa araw-araw na gastos. At dito pumapasok ang pinakasensitibong punto. Ayon kay Pezeshkian, kailangang sabihin ang totoo sa publiko. Dahil kung hindi, mawawala ang natitirang tiwala sa pamahalaan. At kapag nawala ang tiwala, mas mahirap itong ibalik kaysa sa anumang infrastruktura. Pero ang ganitong panawagan ay hindi tinanggap ng pareho ng lahat. Para sa mga hardliners, ang ganitong mensahe ay parang pag-amin ng kahinaan. At sa kanilang pananaw, ang ganitong approach ay maaaring magpahina sa posisyon ng bansa sa labas. Kaya dito nagkakaroon ng banggaan, hindi lang ng ideya, kundi ng direksyon ng buong estado. At hindi nag-iisa si Pezeshkian sa ganitong pananaw. Si Mohammad Bagher Ghalibaf ay kabilang din sa mga nagpapakita ng concern. Ayon sa ilang ulat, may mga matitinding diskusyon sa loob ng sistema, partikular sa usapin ng negosasyon at pakikitungo sa United States. May mga nagsasabing kailangan ng pag-uusap para maiwasan ang mas malaking krisis. At may iba namang naniniwala na ang anumang kompromiso ay may kapalit na kahinaan. Dito nagiging hindi pareho ang mensahe na lumalabas. May mga opisyal na nagsasabing bukas ang mga ruta para sa international shipping, habang may mga aksyon na nagdudulot ng tensyon at kalituhan sa labas. At dito lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa external pressure mula sa ibang bansa. Isa itong internal na laban kung paano haharapin ang krisis at kung aling direksyon ang pipiliin ng pamahalaan, diplomasiya o patuloy na matibay na postura. At habang tumatagal ang ganitong banggaan, mas nagiging malinaw na ang pinakamalaking hamon ay hindi lang ang nasa labas, kundi ang pagkakaisa sa loob mismo ng sistema. Sa negotiation table, hindi lang usapan sa labas ang umiikot, may mas tahimik na pressure mula mismo sa loob ng sistema. Ang mga leader tulad nina Mohammad Bagher Ghalibaf at Abbas Araghchi ay hindi lang nakikipag-usap sa ibang bansa, kundi nagbabalanse rin ng magkakaibang puwersa sa loob ng Iran. At dito mahalagang maintindihan ang isang subtle pero kritikal na punto. Ang mga galaw nina Masoud Pezeshkian at Ghalibaf ay maaring mukhang paglapit sa gusto ng publiko, pero hindi ito simpleng pagbabago ng prinsipyo. Hindi ito bigla ang pag-shift ng ideolohiya. Mas mukhang isang adaptation strategy, isang paraan para panatilihin ng sistema habang ina-adjust ito sa realidad na kinakaharap ng bansa. Sa madaling salita, hindi nila sinusubukang sirain ng sistema, sinusubukan nila itong i-preserve sa pamamagitan ng paglapit sa direksyon na mas katanggap-tanggap sa mamamayan. Mukhang para sa tao, pero sa mas malalim na level, para sa survival ng estado. At dito nagiging interesante ang sitwasyon. Dahil sa unang pagkakataon, may overlap ang dalawang direksyon, ang gusto ng ilang bahagi ng pamahalaan at ang gusto ng maraming mamamayan. Mas kaunting tensyon, mas maraming negosasyon at mas maayos na kondisyon ng ekonomiya. Pero hindi ibig sabihin nito na madali na ang lahat. Sa katunayan, ito ang pinakadelikadong bahagi dahil kahit alin ang piliin, may kapalit. Kung walang kasunduan, patuloy ang pressure sa ekonomiya, lumalala ang instability at tumitindi ang dissatisfaction ng publiko. Kung may kasunduan naman, may posibilidad ng pagtutol mula sa mas hardline na grupo at doon nagsisimula ang internal friction. Sa itaas ng lahat ng ito may isang mas malalim na tanong. Sino ang may tunay na kontrol sa direksyon ng sistema? Sa puntong ito mahalaga ang malinaw na chain of command. Kapag nagiging hindi sigurado kung saan nanggagaling ang huling desisyon, lalong tumataas ang tensyon sa loob. May mga usapan sa diplomasya
May isa pang puwersa na patuloy na gumagalaw sa kabilang panig. Naroon si Ahmad Vahidi, isang matagal ng bahagi ng security establishment ng Iran. Hindi siya bagong pangalan sa sistemang ito. Matagal na siyang konektado sa mga desisyong may kinalaman sa seguridad at regional operations. Dahil dito madalas siyang iugnay sa mas matibay at mas agresibong pananaw. At dito nagkakaroon ng malinaw na paghahati. May mga leader na naniniwalang diplomasya ang paraan para maiwasan ang mas malaking krisis. Habang ang iba, may paniniwala na ang pagpapanatili ng matibay na postura ay mahalaga para sa deterrence at impluensya. At hindi lang ito simpleng difference of opinion. May epekto ito sa direksyon ng buong bansa. Kung magpapatuloy ang mataas na tensyon, lumalakas ang papel ng security institutions, mas lumalaki ang kanilang impluensya sa decision making. Pero kung papasok ang diplomasya at de-escalation, nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. At dito nagiging sensitibo ang sitwasyon dahil bawat direksyon ay may sariling benepisyo at sariling risk. Habang ang ilang bahagi ng lipunan ay nahaharap sa economic pressure, inflation, instability at limitadong resources, mas nagiging mahalaga ang tanong kung saan dapat ilaan ang focus ng Estado. Sa internal development ba o sa pagpapanatili ng regional influence at security posture? Nagpapatuloy ang ganitong debate. May mga pagkakataon na hindi tugma ang messaging mula sa iba't ibang bahagi ng sistema. May mga pahayag na nagpapakita ng openness sa international engagement. At may mga aksyon na nagpapakita ng mas matibay na stance. Kapag nangyayari ito, hindi lang sa labas nagkakaroon ng kalituhan, kundi pati sa loob. At sa ngayon, yun ang nananatiling hindi pa malinaw. Ang galaw ni Masoud Pezeshkian at Muhammad Bagher Ghalibaf na mas lumapit sa pananaw ng publiko. Hindi lang simpleng pakikinig sa mamamayan. Isa rin itong paraan para kontrolin ang galit. Bago pa ito tuluyang sumabog sa lansangan. Sa madaling salita, hindi lang ito para sa tao, kundi para mapanatili ang sistema gamit ang suporta ng tao. Lumalaki ang agwat sa pagitan ng sinasabi at ng nararanasan ng publiko. Parang unti-unting natatanggal ang mga pundasyon ng sistema. Bawat inconsistency, bawat hindi tugmang mensahe, parang isang bitak na lumalawak. At dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang leverage ng Iran, ang Strait of Hormuz. Sa loob ng mahabang panahon ito ang isa sa pinakamalakas na strategic asset ng bansa. Pero ngayon may mga palatandaan na ang parehong leverage na ito ay nagiging pressure point din. Kapag naapektuhan ng daloy ng kalakalan, direktang tinatamaan ang kita ng bansa. At kapag huminto ang export, hindi lang ito simpleng pagkawala ng revenue. May epekto ito sa buong chain, sa production, storage at long-term capacity. Ang oil infrastructure ay hindi basta-basta pinapatigil at binubuksan. Kapag huminto ang operasyon, maaaring bumaba ang pressure sa loob ng reservoir at sa ilang kaso, maaaring magkaroon ng permanenteng epekto sa output. Bago pa lumala ang tensyon, malaki ang bahagi ng kita ng Iran na galing sa oil exports, partikular sa mga bansang umaasa sa energy supply tulad ng China. Kaya anumang disruption sa daloy nito, may direktang epekto sa ekonomiya. At habang nangyayari ito, hindi lang Iran ang naaapektuhan. Ang buong global market ay sensitibo sa bawat development. May mga senyales ng pagiging hindi stable. Habang ang physical supply ay naaapektuhan, ang financial markets naman ay mabilis mag-react sa bawat balita o rumor. At dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Dahil ang nangyayari sa strait ay hindi lang simpleng operational issue. Refleksyon ito ng internal na banggaan ng direksyon. May mga pahayag na nagpapakita ng openness sa international passage, pero may mga desisyon na naglilimita o nagkokontrol ng daloy. At ang ganitong pattern, pagbukas pagkatapos ay paghihigpit, nagpapakita ng isang sistema na nahihirapang pumili ng iisang direksyon. Hindi tuluyang makipaglaban, hindi rin tuluyang makipag-usap. Nakikita ng ibang bansa ang uncertainty. At dito pumapasok ang isa pang layer ng pressure, ang mga kaalyado ng Iran. May sarili ring interest na kailangang protektahan. Hindi lang sila nakatingin sa politika, kundi sa stability ng supply, trade routes at regional balance. Ibig sabihin, habang tumataas ang pressure mula sa kalaban, tumataas din ang expectations mula sa mga kaalyado. At sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong nasusubok kung kaya bang panatilihin ng sistema ang kontrol. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi lang ang mga kalaban ng Iran ang naglalabas ng posisyon. Pati ang mga kaalyado at malalaking bansa ay nagsisimula ng magsalita ng mas direkta.
Sa isang tawag sa pagitan ni Xi Jinping at ni Mohammed bin Salman, naglabas ang China ng malinaw na mensahe. Ang Strait of Hormuz ay kailangang manatiling bukas sa normal na pagdaan ng mga barko. Hindi lang ito para sa isang bansa, kundi para sa buong rehiyon at sa global economy. Ayon sa ulat ng Bloomberg, ito ang isa sa pinakadirektang pahayag ng China tungkol sa sitwasyon sa Strait at mahalaga kung kanino ito sinabi. Hindi direkta sa Iran, kundi sa Saudi Arabia. Ibig sabihin mas nakatuon ng China sa stability ng Gulf region kaysa sa iisang partnership lang. At ito ang nagiging mas interesting na bahagi dahil sa loob ng mahabang panahon malaking bahagi ng oil exports ng Iran ay napupunta sa China. Kaya anumang disruption sa daloy, direktang tumatama sa energy security ng China. Kaya malinaw ang priority, stability, predictable supply, at bukas na trade routes. Maging ang mga pahayag mula sa Chinese Foreign Ministry ay umiikot sa parehong punto. Kailangang manatiling ligtas at bukas ang strait. Dahil para sa China, hindi lang ito usapin ng politika, kundi usapin ng ekonomiya at long-term strategy. Kasama dito ang pagpapalawak ng paggamit ng yuan sa international trade. At hindi ito mangyayari kung hindi stable ang rehiyon. Sa kabilang banda, may sariling posisyon din ng Russia. Si Sergey Lavrov ay nanawagan na panatilihin ng ceasefire at maiwasan ang escalation. Kasabay nito, binibigyang diin din ang kahalagahan ng malayang pagdaan ng mga barko, partikular para sa kanilang sariling interes sa kalakalan at transport. Sa mga forum tulad ng Antalya Diplomacy Forum, lumalabas ang ganitong dual messaging, pag-iwas sa tensyon, pero sabay na pagprotekta sa sariling strategic interest. At dito lalong nagiging malinaw ang mas malaking larawan. Hindi lang ito simpleng laban ng Iran laban sa ibang bansa. Isa itong mas komplikadong network ng interes kung saan bawat bansa ay may sariling agenda. Ang China, nakatuon sa energy at trade stability. Ang Russia, sa strategic positioning at regional influence. At sa gitna nito, ang Iran, na kailangang mag-navigate sa pressure mula sa magkabilang panig. Habang ang mga panawagan para sa stability ay lumalakas, mas lalong nagiging mahirap ang posisyon ng Iran sa loob dahil bawat desisyon may epekto hindi lang sa sarili nitong ekonomiya, kundi pati sa relasyon nito sa mga kaalyado. Tumataas ang expectations mula sa labas. Mas lalong nasusubok ang kakayahan ng sistema na magdesisyon ng malinaw at consistent. Sa mga pahayag mula sa Sergey Lavrov, may isang linyang mahalagang pansinin. We will accept any decision that suits the Iranian side. Sa unang tingin, parang buong suporta ito sa Iran. Pero kapag tiningnan ng mas malalim, mas komplikado ang ibig sabihin. Dahil kasabay ng pahayag na iyon, nagbigay rin siya ng isa pang mensahe. Nahanda ang Russia na mag-supply ng energy resources sa mga bansang maaapektuhan ng krisis. Ibig sabihin habang sinusuportahan ng Iran sa politika, handa rin silang punan ang anumang kakulangan sa oil supply sa global market. At dito lumalabas ang tunay na dynamics. Hindi ito simpleng alliance. Isa itong kombinasyon ng cooperation at sariling interes. Habang ang Iran ay nahaharap sa pressure, may mga pagkakataon para sa ibang bansa na palakasin ang kanilang posisyon sa energy market at malamang gagamitin nila ito. Ang China ay may ibang approach. Para sa China, ang pinakaimportanteng bagay ay stability, energy security at tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan. Kaya malinaw ang priority. Bukas na ruta, predictable supply, at iwas sa escalation. Ibig sabihin parehong nananawagan ang China at Russia ng de-escalation. Pero hindi dahil pareho ang dahilan. Magkaiba ang kanilang interes. Ang China nakatuon sa long-term stability at economic flow. Ang Russia may pagkakataon na palakasin ang sarili nitong posisyon sa energy market. At sa gitna nito, ang Iran ay nahaharap sa mas lumalaking pressure. Hindi lang mula sa mga kalaban, kundi pati mula sa mga bansang inaasahan nitong susuporta. Habang tumitindi ang sitwasyon, mas nagiging malinaw na ang mga desisyon ng Iran ay hindi na lang internal matter. Bawat galaw, may epekto ito sa relasyon nito sa malalaking bansa. May mga panawagan para sa pag-iwas sa escalation. Mas lalong lumiliit ang space para sa matinding hakbang. Sa ganitong setup, ang anumang pagpili ng direksyon may kaakibat na consequence. Kung pipiliin ang de-escalation, magbabago ang dynamics sa loob ng sistema. Kung pipiliin naman ang mas matibay na postura, maaaring tumaas ang risk ng isolation. At dito nagiging mas malinaw ang mas malaking larawan. Hindi lang ito simpleng krisis ng pamahalaan. Isa itong mas malalim na struggle sa pagitan ng magkakaibang pananaw, magkakaibang interes at magkakaibang direksyon para sa kinabukasan ng bansa.
Sa gitna ng lahat may kakulangan sa itaas ng sistema. At kapag may kakulangan sa kontrol, may mga taong natural na pupuno nito. Hindi dahil sila ang pinili, kundi dahil sila ang nasa posisyon. At ngayon may ilang pangunahing figure na nag-aagawan ng direksyon. Si Ahmad Vahidi, si Muhammad Bagher Galibaf, at iba pang matagal ng bahagi ng sistema. Mga taong galing sa iisang henerasyon. Magkakasama noong una. Magkakaibang direksyon ngayon. Pareho silang may history. Pareho silang may karanasan at higit sa lahat, kilala nila ang isa't isa. At kapag ganito ang setup, hindi lang ideolohiya ang naglalaban, kundi pati personal na dynamics. Sa kabilang side, sina Masoud Pezeshkian at Galibaf ay unti-unting nakikita ang epekto ng krisis sa ekonomiya. Nakikita nila ang pressure sa sistema at mas mahalaga, nakikita nila ang nararamdaman ng mamamayan. Kaya mas lumalapit sila sa ideya ng diplomasya, mas bukas sa negosasyon. Hindi dahil nagbago ang kanilang core belief, kundi dahil kailangan mag-adjust para manatiling buo ang sistema. Pero sa kabilang panig, may mga grupo na hindi sang-ayon dito. Para sa kanila, ang paglapit sa negosasyon ay maaring magpahina sa posisyon ng bansa at dito pumapasok ang banggaan ng direksyon. Strategy laban sa tactics, diplomasya laban sa deterrence. At habang nangyayari ito, hindi lang internal dynamics ang naapektuhan, kundi pati ang mas malawak na network ng impluwensya ng Iran. Sa loob ng maraming dekada, nag-build ang Iran ng regional presence sa pamamagitan ng iba't ibang alliances at partnerships. Pero ngayon nahaharap din ng mga ito sa pressure. May mga pagbabago sa balanse ng impluwensya. May mga external actions na nakakaapekto sa kanilang operasyon. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap panatilihin ang dating level ng impluwensya. Kasabay nito, nandyan pa rin ang Strait of Hormuz. Isang simbolo ng lakas, pero ngayon nagiging simbolo rin ng dilema. May mga pagkakataon na binubuksan ng ruta at may mga pagkakataon na naghihigpit muli. At ang ganitong pattern, nagpapakita ng isang bagay. Hindi pa malinaw kung alin ang pipiliing direksyon. Hindi tuluyang confrontation, hindi rin tuluyang diplomasya. At habang nagpapatuloy ang ganitong sitwasyon, mas nagiging malinaw ang pinakamalaking problema. Hindi lang pressure mula sa labas, kundi ang kakulangan ng iisang malinaw na direksyon sa loob. At sa huli, yun ang tunay na magtatakda kung saan tutungo ang buong sistema. At ang mga taong nasa gitna ng lahat ng ito, hindi lang basta magkakilala, matagal na ang ugnayan nila. Parehong sistema ang kanilang pinagmulan. Parehong kasaysayan ang kanilang dala at ngayon sila rin ang humuhubog ng direksyon ng bansa. Habang papalapit ang deadline na itinakda ni Donald Trump, tumitindi ang pressure. May mga diplomat na kumikilos, may mga usapan na sinusubukang buuin. Pero sa kabila nito, hindi pa rin malinaw kung tuloy ba ang susunod na hakbang. Sasali ba ang Iran sa susunod na negosasyon? O mananatili sa kasalukuyang direksyon? At dito nagiging malinaw ang isang mas malalim na realidad. Ang kapalaran ng bansa ay hindi lang napagdedesisyonan sa negotiation table, kundi sa loob mismo ng sistema, sa pagitan ng mga taong may magkakaibang pananaw, magkakaibang interes, at magkakaibang direksyon. Sa isang banda, may mga leader na nakikita ang diplomasya bilang paraan para maiwasan ang mas malaking krisis. May mga naniniwala din na ang pagpapanatili ng matibay na postura ang susi sa kapangyarihan at impluwensya. At habang hindi sila nagkakasundo, patuloy ang tensyon. Habang ang China at Russia ay may sariling interes na pinoprotektahan, mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Tutulong ba sila sa pag-stabilize ng Iran o makikinabang sa kahinaan nito? At sa gitna ng lahat ng ito, nandyan ang mamamayan, mga taong direktang naaapektuhan ng bawat desisyon, ng bawat delay, ng bawat escalation. At habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang tanong, hanggang kailan nila kayang maghintay? Hanggang kailan nila kayang tiisin ang uncertainty? Dahil sa huli, hindi lang ito laban ng mga lider o bansa. Isa itong sitwasyon na may tunay na epekto sa milyon-milyong buhay. At habang wala pang malinaw na direksyon, nananatiling bukas ang pinakamahalagang tanong. Magwawakas ba ito sa isang kasunduan o sa mas matinding krisis?